Akala ng marami kaya mabilis napapansin ng VinFast sa Pilipinas ay dahil bago ito o dahil electric car siya. Pero hindi lang iyon ang totoong dahilan kung bakit madaling tanggapin ng maraming Pinoy ang VinFast ay simple. Tinanggal nila ang pinakaayaw nating maramdaman kapag bibili ng sasakyan. Ang takot na malugi. Dahil aminin natin kapag Pinoy ang bibili ng kotse, hindi lang natin tinatanong, maganda ba ito? Ang totoong tanong natin, sulit ba ito? Matipid ba ito? May piyesa ba ito? May service ba ito? At kung ibebenta ko balang araw, may halaga pa ba? At dito pumasok ang VinFast, isang Vietnamese car brand na bago pa lang sa paningin ng maraming Pilipino, pero agresibo ang pasok sa market. Hindi sila pumasok na parang luxury toy para sa mayaman. Pumasok sila gamit ang isang mas praktikal na mensahe, electric car na mas abot kaya, mas mababa ang running cost at may mga offer na direktang tumatama sa takot ng buyer. Pero teka lang, kung ikaw ang bibili ng kotse ngayon, handa ka na bang magtiwala sa isang bagong brand gaya ng VinFast? Comment mo nga sa baba, VinFast yes or no. Dahil dito nagiging interesting ang usapan sa Pilipinas, matagal nang hawak ng Japanese brands ang tiwala ng tao. Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan, kilala na, subok na, ay alam ng mga Pinoy na may piyesa, may mekaniko, may resale value. Kaya kapag may bagong brand na papasok, natural lang na may duda. Pero bakit mukhang mas mabilis tanggapin ng Pinoy ang VinFast kumpara sa ibang bagong brands? Una, timing, pumasok ang VinFast sa panahon na pagod na ang maraming Pinoy sa mataas na presyo ng gasolina. Bawat taas ng fuel price, ramdam agad sa bulsa, kaya kapag may brand na nagsasabing, pwede kang mag-electric at bawasan ang gastos mo sa fuel, automatic na nakakakuha ito ng attention. Hindi dahil mahilig lang tayo sa bagong technology, kundi dahil naghahanap tayo ng paraan para makatipid. Pangalawa, presyo. Ang malaking problema noon sa electric cars ay ito, maganda sana, pero mahal. Para sa karamihan ng Pinoy, ang EV ay parang pangmayaman lang. Parang Tesla, parang futuristic pero hindi realistic. Pero iba ang ginawa ng VinFast. Naglabas sila ng mas compact at mas attainable na EV models. Hindi nila agad pinilit ang market na bumili ng sobrang mahal na electric SUV. Instead, pinakita nila na pwedeng magkaroon ng EV na mas malapit sa budget ng ordinaryong buyer. At sa Pilipinas, kapag narinig natin ang salitang sulit, doon nagsisimula ang interest. Pangatlo, free charging. Ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit napapansin ng VinFast dahil kung ang gasoline car ay may regular na gastos sa fuel, ang idea ng free charging ay sobrang lakas ng dating. Imagine mo ito, habang ang iba every week nagpapakarga ng gasolina, ikaw naka-electric car at halos walang gastos sa charging sa supported stations. Para sa Pinoy buyer, hindi ito maliit na bagay. Ito ay emotional trigger. Kasi ang tanong natin lagi, magkano ang matitipid ko buwan-buwan? At kapag nakita ng buyer na may actual savings sa daily use, mas nagiging open siya kahit bago ang brand. Pang-apat, battery anxiety. Ito ang tahimik na takot ng maraming tao sa EV. Hindi nila laging sinasabi, pero iniisip nila paano kapag nasira ang battery. Magkano palit? Tatagal ba ito sa init ng Pilipinas? Paano kapag bumaba ang range? Dito matalino ang strategy ng VinFast. Gumamit sila ng battery, subscription and support programs para mabawasan ang takot ng buyer. Hindi man lahat ng Pinoy ay agad maiintindihan ang technical side ng EV battery. Naiintindihan nila ang isang bagay. Kapag may brand na handang akuin ng risk, mas madali itong pagkatiwalaan. Panglima, resale value. Sa Pilipinas, hindi lang natin binibili ang kotse para gamitin ngayon. Iniisip na rin natin ang araw na ibebenta natin ito. Kaya malakas ang Toyota at Honda. Hindi lang dahil reliable, kundi dahil alam ng tao na may bibili pa rin yan after several years. Ito ang challenge ng VinFast. Bago sila, wala pa silang long history sa resale market. Kaya kung matalino ang buyer, magdududa talaga siya. Pero kung may program na nagbibigay ng confidence sa future value ng sasakyan, nababawasan ang hesitation. Hindi ibig sabihin nito perfect na ang VinFast. Pero ibig sabihin, alam nila ang psychology ng Pinoy car buyer. Pang-anim, dealership presence. Sa Pilipinas, hindi sapat na may magandang website ka. Hindi sapat na may viral video ka. Kapag bibili ang Pinoy ng sasakyan, gusto niyang makita na may showroom, may service center, may tao, may address, at may pupuntahan kapag may problema. Dito rin agresibo ang VinFast. Nag-expand sila ng dealerships at mobility hubs para ipakita na hindi sila basta online hype lang. At para sa bagong brand, malaking bagay iyon dahil ang pinakamalaking tanong ng Pinoy sa bagong car brand ay baka mawala rin yan after ilang years. Kapag may physical presence, nababawasan ang duda. Pangpito, ASEAN familiarity. VinFast is from Vietnam. At kahit bago ito sa Pilipinas, hindi siya parang sobrang layo sa atin culturally,
And economically, pareho tayong Southeast Asian market. Pareho tayong may traffic, init, city driving, budget-conscious buyers, at infrastructure challenges. Kaya may subtle feeling na kung kaya nilang gumawa ng sasakyan para sa ganitong klase ng market, baka bagay din sa Pilipinas. Hindi ito guaranteed pero nakakatulong sa perception. Ngayon, ang malaking tanong, safe ba ang sabihin na fully trusted na ng Filipinos ang VinFast? Hindi pa accepted? Yes. Interesting? Yes. Pinag-uusapan. Definitely, pero fully trusted? Hindi pa. Kailangan pa nilang patunayan ng long-term reliability. Kailangan nilang ipakita na available ang parts. Kailangan nilang patunayan na mabilis at maayos ang after-sales service. Kailangan nilang ipakita na okay ang battery performance sa init, ulan baha, traffic, at real-world driving ng Pilipinas. Dahil sa huli, hindi lang specs ang nagpapalakas ng brand, experience ang nagpapalakas ng tiwala. Kung maganda ang ownership experience ng unang batch ng VinFast buyers, mas bibilis ang adoption. Pero kung magkakaroon ng problema sa service, parts, charging, o reliability, mabilis ding mawawala ang excitement. Kaya, ang VinFast sa Pilipinas ngayon ay nasa critical stage. Attention na sila, may curiosity na sila, may value proposition na sila. Pero ang tunay na laban ay, hindi sa launch event, ang tunay na laban ay after 1 year, 2 years, 3 years of ownership. Doon malalaman kung hype lang ba ito o kung kaya talaga nilang makipagsabayan sa mga trusted brands sa Pilipinas. Pero one thing is clear, matalino ang pasok ng VinFast. Hindi lang sila nagbenta ng electric car, nagbenta sila ng peace of mind. Tinarget nila ang takot ng buyer, takot sa mahal na gasolina, takot sa battery replacement, takot sa mababang resale value, takot sa bagong brand na walang support. At kapag natanggal mo ang takot ng Pinoy buyer, mas madali siyang mag-open up sa bagong brand. Kaya kung tatanungin mo kung bakit mabilis tanggapin ng Filipinos ang VinFast, ito ang sagot. Dahil hindi lang nila binibenta ang future ng mobility. Binibenta nila ang feeling na pwede kang pumasok sa EV world nang hindi feeling mo ikaw ang sasalo ng lahat ng risk. At para sa practical na Pinoy buyer, malaking bagay iyon. Ngayon ikaw naman, kung bibili ka ng bagong kotse this year, i-consider mo ba ang VinFast? O mas pipiliin mo pa rin ang traditional gas o hybrid brands? Comment mo sa baba ang honest answer mo. Like, share, and subscribe para sa mas malinaw na car reviews, buyer insights, at auto market breakdowns.